Siya ang kauna-unahang Taiwanese-American player na nakapaglaro noon sa liga ng NBA. Sa height nga nitong 6'3" ay parang veterano na ito noon kung maglaro sa loob ng court. Marami nga itong pinanis noon na big man dito sa liga. Lalo na noong nagpakilala ito sa kupunan ng New York Knicks ay nabansagan nga siyang Linsanity dahil sa husay nito sa pagbitbit ng bola ay isa nga siya sa inasahan na bumuhat noon sa kanyang kupunan. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ang istoryang buhay basketball ng one-time NBA champion at binansagang Linsanity ng NBA na si Jeremy Lin. Well, hindi rin madali ang daang tinahak nitong si Jeremy Lin dahil isa nga itong Taiwanese at ang kanyang mga magulang ay lehitimong Taiwanese din na nag-migrate sa Amerika. Dahil isa nga siyang Asian ay hirap ito na makapasok sa malalaking college basketball university. Sa katunayan ay maraming tumanggi sa kanya. Ang Harvard University ang nagbigay ng pagkakataon kay Jeremy Lin. Kaya naman nung nakapaglaro ito sa Harvard ay wala na nga itong sinayang na oras at agad itong nagpakita ng gilas. At sa kanyang senior year nang makilala na itong si Jeremy Lin, ito ay taong 2009 to 2010 at nag-average siya dito ng 16.4 points, 4.4 rebounds, 4.5 assists, 2.4 steals at 1.5 blocks per game at pinangalanan siyang 12 most versatile player sa kanyang college basketball year at nagtapos siya sa kanyang college basketball na may 1,450 points. Kaya naman 2010 NBA draft nang sumubok na itong pumasok sa liga ng NBA mga idol, pero bigo nga itong makapasok sa liga dahil wala ngang NBA teams ang nagka-interest sa kanyang kumuha. Kaya naman dismayado ito, pero hindi nga ito nawalan ng pag-asa mga idol dahil sumubok naman ito na maglaro sa NBA Summer League kung saan ay nakapasok nga siya sa kupunan ng Dallas Mavericks. At heto na ang pagkakataon ni Jeremy Lin na magpakitang gilas mga idol dahil nabigyan nga ito ng mahabang minuto sa loob ng court. Umaverage siya dito ng 9.8 points per game, 3.2 rebounds at 1.8 assists per game. At dahil dito ay naging interesado sa kanyang mga ilang NBA teams. Kabilang nga dito ang Dallas Mavericks, Golden State Warriors at Los Angeles Lakers na nag-offer sa kanya ng kontrata. Pero sa huli ay mas pinili niyang pumirma ng kontrata sa Warriors at pumirma siya dito ng 2-year deal. Matapos nga niyang pumirma ng kontrata sa Warriors, sunod naman siyang pumirma ng 3-year contract guaranteed sa Nike. Well, hindi man nga ito nakapasok noong NBA draft, pero dahil sa kanyang dedikasyon at kagustuhan na rin na makapasok sa pinakamataas na liga ng basketball ay nagbunga naman ito mga idol. At sa kanyang rookie season sa Warriors ay hindi nga ito masyadong nagamit ng kupunan dahil priority noon ng Warriors bilang starting five ay ang greatest shooter na si Stephen Curry at itong si Monta Ellis mga idol. Kaya walang pagkakataon si Jeremy Lin para maipakita ang kanyang potensyal. At dahil hindi nga ito gaanong nabibigyan ng minuto ay pangsamantalang inilagay ito sa D-League ng Warriors para mas lalong mag-improve ang kanyang laruan. Dito ay umaverage nga siya ng 18 points per game, 5.8 rebounds at 4.4 assists per game. Maganda naman ang naibibigay niyang numero dito sa D-League mga idol. Kaya naman muli siyang ibinalik ng Warriors at ginawa nga siyang backup point guard ni Steph Curry. Well, sa kanyang rookie season ay meron siyang 9 minutes per game sa loob ng court. Kaya nag-average lang ito noon ng 2.6 points per game. Kaya natapos na lang ang season niya na hindi niya napakita ang kanyang full potential mga idol. 2011 nang pansamantalang napatigil ang liga dahil nagkaroon nga noon ng NBA lockout. Kaya pansamantalang naglaro muna itong si Jeremy Lin sa ilang liga sa CBA o Chinese Basketball Association. Naglaro din siya sa ABA Club Championship at naging MVP pa nga siya sa tournament na ito. Nagbukas na nga ulit ang NBA. Sa pagkakataong ito hindi na magiging bahagi pa ng Warriors si Jeremy Lin dahil bago mag-start ang season ay winave nga siya ng Warriors na during that time ay may bago na ring head coach na si Mark Jackson mga idol. 2011 to 2012 may bago ng kupunan si Jeremy Lin dahil kinuha nga ito ng Houston Rockets. Pero sa kasamaang palad ay muli siyang winave ng Houston bago magsimula ang regular season mga idol. Pero makalipas lang ang ilang araw nang ma-acquired nga siya ng New York Knicks para gawing backup point guard. Nasa mga panahon na iyon ay may injured na player noon ang Knicks. Sa pagpasok ni Jeremy Lin sa Knicks ay wala pa rin nga ito sa rotation dahil muli itong binato sa D-League para doon muna siya maglaro at mag-improve. Pero dito na nga niya papatunayan na karapat dapat siyang mabigyan ng spot sa rotation mga idol. At pinatunayan nga nito na may ibubuga siya nang kumamada ito ng triple-double performance, 28 points, 11 rebounds at 12 assists. Kaya naman dahil dyan ay binalik ulit ito sa NBA sa lineup ng New York Knicks. At dito na nga niya lalong papatunayan kung sino talaga siya mga idol. February 4, 2012
nang magkaroon na ng pagkakataon si Jeremy Lin nang ipasok na siya ng head coach noon ng New York na si Mike D'Antoni. Pinasok siya noon at nabigyan ng mahaba-habang playing time. Kalaban nila noon ang New Jersey Nets, tambak noon ang New York Knicks at tinulungan nga niya ang kupunan at kumamada nga siya dito ng 25 points, 5 rebounds at 7 assists at dahil sa tulong nga niya ay nakuha nila ang panalo sa final score na 99-92 at dito na nga nagumpisa na binansagan na siyang Linsanity dahil sa sumunod nilang laban ay muling nagpasiklab itong si Jeremy Lin mga idol at unti-unti ay nakuha na nito ang tiwala ng kupunan dahil nagkataon naman na injured ang kanilang star player na si Carmelo Anthony kaya nailagay si Jeremy Lin bilang starter sa kanilang kupunan at dahil sa kanyang tulong kaya nakuha nila ang 7-game winning streak sa kanyang pamumuno mga idol. Kontra Utah Jazz ay kumamada si Jeremy Lin dito ng 28 points, 8 assists at nakuha nila ang panalo. After nyan ay nakalaban naman nila ang Washington Wizards at hindi nga rin ito umubra sa kanila. Sa pamumuno ni Jeremy Lin ay tinalo nga nila ito sa final score na 107-93. Kumamada siya dito ng double-double, 23 points at 10 assists. Well, sunod naman nilang nakabakbakan ay ang kupunan ng Lakers. Nakaharap nga ni Jeremy Lin ang Black Mamba na si Kobe Bryant. Tinalo nila ang Lakers noon at na-outscore pa nga niya si Kobe Bryant noon na nagkaroon lang ng 34 points ang Black Mamba. Samantala nakuha ni Jeremy Lin ang kanyang career highest points noon na 38 points and 7 assists. Hindi pa natatapos dyan mga idol. Nakaharap naman nila ang Minnesota Timberwolves at nakapagtala si Jeremy Lin dito ng 20 points at 8 assists at nakuha rin nila ang panalo sa final score na 100-98 at dahil sa winning streak nila ay tinanghal si Jeremy Lin bilang Eastern Conference Player of the Week at nag-a-average na ito ng 27.3 points, 8.3 assists at 2 steals per game. Well, sa kanilang ikalimang panalo ay isang game-winning shot ang kanyang ibinaon kontra sa Toronto Raptors mga idol. Sa bakbakan naman nila kontra Sacramento Kings kung saan ito na ang kanilang pang 7 game winning streak. Hindi rin ito umubra sa kanila at nakuha nga nila ang panalo sa final score na 100-85. Pero sa sumunod nilang laban ay bigo na silang makuha ang pang 8 game winning streak na sana nila dahil tuluyan ng pinutol ng Charlotte ang kanilang winning streak. Bagamat natalo sila ay nakapagtala pa rin si Jeremy Lin ng 26 points. Well, dahil nga sa kanya ay nagawang makarating ng New York Knicks sa NBA playoffs mga idol. Subalit round 1 ng playoffs nang makatapat nila agad ang malakas na kupunan noon sa East, ang Miami Heat at kamuntikan pa silang mawalis noon ng Heat mga idol. Well, kaya sa sumunod na season ay inopera na ito ng Houston Rockets. Desidido pa naman si Jeremy Lin na manatili sa New York Knicks pero hindi nga nag-counter offer ang Knicks. Hindi nila natapatan ang worth of $25 million 3-year contract na inoffer noon ng Houston Rockets. Dahil dyan ay tuluyan na siyang binitawan ng New York. Kaya 2012 to 2013 season ay ganap ng miyembro ng Houston Rockets si Jeremy Lin. Nakasama naman niya dito si James Harden at siya rin ang ginawang starting point guard ng kupunan noon. Umaverage siya dito ng 13.4 points per game at 6.1 assists per game at nakarating sila sa postseason game pero round 1 lang nang pauwin sila ng OKC Thunder. Well, nanatili pa ng 2 season si Jeremy Lin bago siya tuluyang i-trade ng Rockets papunta sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Dito sa Lakers ay nakasama niya ang Black Mamba na si Kobe Bryant. Maganda naman ang naging laro niya sa Lakers mga idol na nag-average siya dito ng 11.2 points per game, 4.6 assists. Well, ang isa sa hindi malilimutan dito kay Lin sa Lakers nang i-wave off nito si Kobe at hindi niya pinasa ang bola. Mabuti na lang ay naipasok niya ang tirang ito. Well, pinaluwanag naman ito kay Kobe kung bakit hindi niya pinasa ang bola. Mukhang naunawaan naman ito ni Kobe Bryant mga idol. Well, sa kasamaang palad ay hindi nga rin nakapasok noon ang Lakers sa postseason mga idol. Kaya after ng season na ito ay naglipat bakod na naman itong si Jeremy Lin. Pumirma naman ito sa Charlotte Hornets ng 2-year worth of $4.3 million contract. Dito ay ginawa siyang off-the-bench player ng Charlotte noon pero mayroon pa rin naman siyang garantisadong minuto at umaverage ito ng 11.7 points per game. Hindi rin naman ito nagtagal sa Hornets at lumipat naman ito sa Brooklyn Nets pero sa kasamaang palad ay dito niya rin nakuha ang injury na magpapabago na ng kanyang laruan matapos siyang madiagnose dito noon ng ruptured patellar tendon sa kanyang right knee at makikitang in pain itong si Jeremy Lin noon sa natamo nitong injury at halos mapaiyak pa nga
ito mga idol. Matapos niyan ay nagpalipat-lipat na ito ng kupunan kung saan ay naitrade ito ng Brooklyn papunta naman sa Atlanta Hawks. At nakasama pa nga niya dito si Trae Young na rookie pa lang noon, pero hindi pa natatapos ang season nang i-waive siya ng Atlanta Hawks at napunta naman ito sa Toronto Raptors noong 2018 to 2019 season. Nakapaglaro at nag-average pa nga siya dito ng 7 points per game. Dito ay nakuha din niya ang una at huli na rin niya palang kampyonato dahil umabot ng NBA Finals ang Raptors. Nakabakbakan nila ang defending champion noon, ang Golden State Warriors, at dahil naubos noon ang mga key players ng Warriors dahil sa injury, na-upset nila ang Warriors at nakuha nila ang kampyonato. Heto na rin pala ang huling taon ni Jeremy Lin dito sa NBA. After nilang magkampiyon ay hindi na in-extend ng Raptors ang kanyang kontrata, kaya naglaro na lang ulit ito sa CBA. Well, ilang beses pa namang nagsubok magbalik NBA si Jeremy Lin, pero sa kasamaang palad ay hanggang ngayon ay wala talagang NBA teams ang kumukuha sa kanya. Yan naman ngayon ay naglalaro na lang ito sa kanyang lugar sa Taiwan Basketball League. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo sa naging karera sa NBA ng binangsagang Linsanity na si Jeremy Lin?